So hello mga ka-solar, nagawa natin yung battery box para sa 48 volts battery natin. So ito na siya, pwede na nating assemble ang battery. So gagamit rin tayo ng epoxy sheet, ito para spacer ng battery, ganyan siya. So ito na yung mga cells, yung box, ilalagay na natin siya. Yan. So ganyan na yung tsura nya. So dito yung magiging main negative papunta sa BMS, tapos ito na yung main positive. So bus bar. Tapos mag-connect yan sa baba. Yan, wiring na natin. So ganyan, i-wire natin yung BMS. Pero first, connect muna natin to. Ito kasi yung anong tawag dito, communication board na ipo-connect sa inverter or any tawag dito, controller, para mag-communicate tong battery at yung inverter or controller. So dito siya, yan, connect mo natin para ganito yung itsura niya. Yan. Yung butas, minutasan ko na lang. Ganyan siya. Tatanggalin muna natin to. So ganyan na, i-tap na natin. So ganyan, connection ng board. Tapos itong BMS, so ganyan, papatong na lang siya dito. Siguro lagyan natin ng double sided tape para hindi gagalaw. Ito yung basmar na gagamitin natin. Ano dyan, sa ganyan yung itsura nya. Tapos dito masyadong malaki, sundin natin ng mas maliit. Buti may backup ako dito. Try natin to. Yun, sakto. Tapos dyan. So ganyan yung itsura nya. Ito yung main negative na may connects dito sa BMS. Ito punta sa B-. Ito B-. So lalagyan na natin siya ng nuts. So ganyan, bale yung lilagyan natin ng nuts ay yung mga negative cells muna, kasi yung mga positive lalagyan natin ng balance lead ng BMS. So ilalagay na lang natin. Tapos yung balance lead ilalagay na natin. So dito yung first negative.
So ito. Una. Itong unang wire. Ito yung B0. Ito yung negative. So, pupunta siya dito. Yan. Sa first negative. So, ang kaibahan niya, hindi siya color black. Color red lang siya. So, dyan na muna. Dyan na muna yung balance lead. Kasi dito rin i-connect yung pupunta dito sa BMS. Sa B-. Yan. So, ganyan na lang muna. Tapos, yung susunod na wire, ito. Ito yung first positive. So, pupunta siya dito. Sa unang positive. Ganyan siya. And so on. So, ganyan na lang muna. So, after ng first positive, itong susunod, second positive. So, ilalagay siya dito. Ito yung first, ito yung second. So, ito yung unang batch, 1 to 4. Tapos ito, 5 to 8 cells. Bali na divide siya into 4 connection. So ito yung i-connect na natin. So ito pa. So ayan, naka-connect na lahat. So yung gagawin na lang natin is to double check kung tama yung wiring. Pagka-wire niya. So paano ba? Paano ba natin double check? Kailangan natin ng tester. Test natin kung tama yung pagkakasunod-sunod ng mga balance leads. So tatanggalin muna natin siya. First batch. Yan, first batch. Test natin. Dapat sa kung saan siya nakatap yung balance cable, doon mo siya i-tap yung test probe. Kasi kung dito, ito yung temperature sensor kasi. So dito siya, yung unang balance lead. So first 3.86, then 6. So tama, dapat patas na plus 3, 9, then 13. So tama yung kakasunod. Check natin yung number 2. Ito. Yan, number 2. So from that one, mula dito, dyan, test natin dito sa unang cell. So 13 ganyan na, plus 3, 16, plus 3, 19, plus 3 dapat 20, plus 3, 26. So tama yung first 8 cells yan. Tapos yung ito, number 3 na batch. So ilagay ulit natin dyan sa unang cell. Kanina 26, so dapat ito nasa 29 na. So yan, 29 plus 3
32 plus 3, 35. 35 plus 3, 38, 39. So, tama yung pagkakasunod. So, yung last, itong 4th batch. So, again, 39 kanina plus 3, 42 plus dapat 45 to. Susunod 45, then 48, then 50 plus. So, correct. Tama yung kasunod. Ngayon, hinatan na natin yung mga nuts. Gagamit tayo nito. Pwede rin yung socket, pero para mas mapadali, gamit tayo nito. Set lang natin siya sa number 1 para hindi masyadong malakas yung torque. Tapos alalay lang para hindi masyadong malakas yung torque at malustad yung terminal. So yan, na-zip tie na natin yung balance cable. So ganyan yung itsura niya. So ang next na gagawin natin, i-wire natin yung V negative sa V sa negative ng battery. Tapos eto, dito natin ilalagay. Diyan. Sa terminals. Ito yung positive. Na pala meron pala to. Ito yung parang positive na pupunta dito. Diyan. Para ma-on yung ating BMS. Positive niya. So itatap natin dito sa main positive. So natin i-wire to. So meron tayo dito cable retaso. So lalagyan lang natin ng terminal. Tapos ipapanak na natin. Gagawin din tayo ng wire. Ito papunta dun sa positive terminal. Tapos itong P- pupunta dun dito. So let's go. So ayan, nagka-crimp na tayo ng cables natin. Ayan, gamit ang itong malaking crimper. So mas madaling gamitin to kaysa hydraulic na crimper. Kasi yung hydraulic, bubumbuhan mo pa. Ito, ipitin mo lang diretso na. So yan yung crimp. So kailangan na lang natin siyang lagyan ng insulin, yung shrink tube dito. Saka natin ilagay doon. So ito na, lagyan na natin ng shrink tube yung mga cables yung ilalagay natin. So ilagay na lang natin sa dito. Connect na natin. So ito, pinagsama na natin sa iisang ito, training terminal, yung positive na pupunta sa BMS. So yan, nakabit na natin yung mga wires sa terminals. Tapos ang susunod, ito na lang, yan pupunta dito. So pupunta sa communication board at yung LCD. So ito, nandito siya dito. Tapos itong mga cables na ilalagay doon. So ilagay na natin yung mga cables.
Ito. Yan. Sa bagay plug and play ito. So, dyan. Yan, nag-lock na. Tapos pupunta siya dyan. So na yung lock. Yan. Lock na. Tapos ito. Ito naman. Ganyan. So, ito dito. Tapos ito. Dito. Yan, connected na. Then next, itong LCD. Dito na rin yung magsisilbing switch. Nalagay. Yan, tapos so yan. Ganyan. Yan. So, ganyan. Yan na yung tsura niya. Nakakonect na silang lahat. Naikpitan na yung mga terminals. So, try natin iyon. Yan. Nag-on na siya. So, kailangan pa natin siyang i-configure via Bluetooth. So, kunin natin yung cellphone. So, ito na yung app. So, kunin natin siyang i-set password. So, yan yung password. Papalitan lang natin. Yan, napalitan na. Tapos, set lang natin yung capacity. So, yung capacity nga 280. Yan. Tapos, mag-balance lang siya at 3.4. Tapos max balance 2.0. Sige, configure lang natin. So yan, continuous charge. Lagay lang natin 100 amps. Ito yung discharge 150. So ayan, nahihigpitan na natin lahat ng dapat higpitan. So ganyan yung itsura niya. Lalagay na lang natin yung cover. So ito na yung battery natin. Ito na yung final form niya. Ito yung terminals. Yan. Lalagay yung battery cable papuntang inverter. Tapos ito yung LCD niya. Mas dito sa likod yung communication board. So dito ilalagay yung mga CAN or RS485. Tapos naka-face na siya para madaling i-transfer. Yan. Bilis na.
So ipaparallel natin to sa ating existing batteries.